Okay? Warm market, ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Compose po ito ng family mo, friends, followers, and fans. Bakit po mas madali si warm market? Kasi guys, yung dignity mo pa lang, yung pangalan mo pa lang, kumbaga kay Coach Benji, pag sinabi ni Coach Benji na JC, lahat ng nakapaligid sa kanya, JC. Bakit? Kasi alam na nila, kilala na nila si Coach na itong tao na to, hindi to kukuha ng negosyo, hindi pupunta sa isang kumpanya na hindi siya sigurado or hindi niya pinag-aralan. So yan yung warm market natin guys. Kilala na tayo ng family natin, ng mga friends natin, and definitely yung mga followers natin and fans, nandyan sila, nakasubaybay sila sa magiging journey mo at gusto nila, sundan ka nila. So once na makita pa lang nila sa Facebook mo, oops, tok, oops, JC, grabe ano yan? Anak, ano yan? Pamangkin, ano yan? Isama mo kami dyan. So kaya usually po, karamihan, warm market ang pinakamadali. So dun po tayo sa cold market. So, ang cold market po kasi, ito yung mga hindi natin kilala. Kumbaga, totally hindi natin sila kilala, hindi man lang natin sila namumukaan. And of course, ito yung mga tao na hindi rin tayo kakilala pabalik. Okay? Guys, anong advantage? Alam nyo sa akin po, ang nakita kong advantage, itong mga cold market, walang judgment. Hindi ka nila husgan. Guys, maraming nagsasabi sa akin, hindi, naging madali kay Ryan kasi SK na siya dati. Tapos tinarget niya pa yung SK Federation. Definitely, ang daming kakilala niyan. Ang daming followers niyan. Ang daming sumusunod diyan. Guys, I'm telling you, wala po ako napapranchise na kasamaan kong SK. Wala rin po ako napapranchise na, kumbaga, constituents ko. Yung talagang bumoboto sa akin. Alam nyo guys, sa Parañaque, siguro ang na-offer ko po sa negosyo natin with TokTok kasi ang laki ng potential, lalo na ngayon. Ang partnership po is SM. Karamihan nasa Parañaque, Bikutan, BF, Sukat. Guys, ang mga kausap ko po, konsihal ng bayan ng Parañaque, congressman po, vice mayor, minessage ko pa dating mayor, pero hindi po. I don't know why, but then again, kaya mas nahirapan ako sa warm market. So nag-focus po ako sa cold market. So ang tanong po is, how do we get them? Paano ba Ryan? Paano natin siya makukuha? And the second question po, where do we see them? Saan mo sila nakikita? Eh hindi mo nga sila kakilala. So, yun po yung kinumpay ko. Kung saan mo nga ba nakita itong mga tao na to? Ba't nga pala nagbayad to? Ba't nga pala nag-franchise to? So, yun po yung i-discuss ko sa inyo, guys. Bakit? Kasi ang negosyo po natin, hindi naman para sa amin lang. Mas masaya kami kapag kumikita po lahat sa atin. Bakit yung success nyo, success po namin? Bakit ang negosyo po dala nyo, yun yung negosyo rin namin. So kaya po natin pinagtutulong-tulungan to every day. This is actually a sacrifice. Sabi nga ni Coach, hindi lang para sa amin eh. Kumbaga para rin sa inyo. Ang pamilya kasi natin, nagsisimula pa lang right after you franchise. So ngayon na nag-franchise ka na, wala po kaming sawang ituturo sa inyo lahat ng success namin kung paano natin pwedeng gawin. But I'm not saying guys na you limit yourself sa ituturo ko. Bakit? Suggestion ko lang to. Ito yung ginawa ko. So kung dadagdagan nyo pa to, mas effective. Diba? Kung dadagdagan nyo pa, so sobrahan nyo pa, baka 95 directs ko, mag 150 directs po kayo. Diba? Kasi ito po, shinare ko na yung sa akin. So meron rin kayong opinion nyo. Okay? So number one, where do you see them? Sabi mo po, Facebook. Bakit Facebook, Ryan? Kala ko ba hindi mo friends? Tama, hindi ko pa friends. Kasi check your pending friend request right after this session. Okay? Balikan nyo na yan. Balikan nyo na yung mga nag-a-add sa inyo way back, 2 years, 3 years, 4 weeks, ang dami po niyan. Nasa pending friend request nyo. I-maximize nyo na po. Bakit guys? We're getting out of the box. I'm claiming na kaya po tayo nandito ngayon, may poster na cold markets. Bakit? Dahil gusto mo na ng resulta. Ayaw mo na, Ryan, ang daming hindi naman nagre-reply sa pamilya ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka po nag-iisa. So mas marami po tayo na hindi nakakakuha ng suporta sa sarili nating pamilya. That's why we built a new family. Tayo yun. Tayo yung magtutulungan. Okay, tayo po yun. So ngayon po, I want you to remove all your whys, yun nga yung sinasabi ni Coach, huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Ngayon po, hatawin mo na hanggang sa cold markets. Tanggalin na yung haka-haka mo. Ihataw nyo na. So, friend request, unahin natin. I-check nyo na yan. Okay? Tanggalin nyo na yung ego na, hindi ko kakilala yan. Yes, kasi we are now sharing opportunities. Nagbibigay na po tayo ng mga oportunidad sa kahit sinong tao. So dapat po hatawin mo na agad. Okay? So check mo na yung pending friend request mo. Next, different FB groups. Ano po itong mga FB groups na to? Number one, buy and sell. Ang dami pong buy and sell groups. Bakit natin sila papasukin? Guys, number one objective po ng mga nagba-buy and sell is to earn.
Yun yung gusto po nilang gawin, kaya sila nagba-buy and sell. Ang problema guys, wala pong consistency. Hindi po stable. Kung ano yung mabili nila, papatungan nila, ibibenta nila. Pag bumaba ang value, tapos na sila. Tama? So bakit hindi pa sila mag-JC? Diba? We have all the products that they need na napapanahon. We have Taste Mask, Beauty and Health, we have Tok Tok Delivery Service. Kasi yung objective ng mindset nila andun eh. Gusto nilang kumita. Kaya lang, hindi sila nakakita ng opportunity na maganda. Ang nakikita nila, produkto na pwedeng, pwede ko itong patungan, pwede ko itong bilhin, tapos bibenta ko. Yun yung nakikita nila. Pero walang stability po yun. So, pasok tayo dyan. Let's share opportunity. Pakilala mo si JC, gaano kaganda at gaano kalayo ang potential ng income sa income nila ngayon. Diba? So next, delivery service. Lalamove, Grab, Mr. Speedy, ang dami po yan. Ang dami na pong delivery service talaga. Way back. Ngayon guys, wala pong nangarap na delivery service na, ay gusto ko habang buhay, delivery service ako. Alam nyo guys, ang dami ng kinita niyan. Pero hindi na ngayon. Okay, ba't hindi na ngayon? May Tok-Tok na po. So lahat sila, kahit sino pong tanongin nyo na Grab rider, Lalamove rider, mahihirapan na sila dahil andito na tayo. Andito na yung Tok-Tok. But then again, way back po, ang dami na nilang kinita. Kumikita po yan, 2,000 isang araw, 1,500 isang araw. Kaya yung mga motor niyan, 150,000 kasi kumita na sila guys. Okay? Pero wala pong nangarap na delivery service rider na habang buhay magiging rider. Mainit po maging rider, mahirap, nakakagutom, minsan nakakababa ng dignity. Even you are earning too much, kung ang tao po, paano ka tratuhin? Hindi po siya maganda. So sa akin po, you share opportunity sa mga delivery service. Tulad po ng mga Lalamove rider, pakilala natin. Pwede kang maging rider at pwede kang maging operator. At the same time, business person ka na. Diba? Yung asawa mo, siya sa Copper Mask, Siomai King, tapos tayo operator na tayo, tapos rider. Guys, ang dami po nag-franchise na Lalamove rider, Grab rider. Okay, let's just share opportunities. Baka may kapitbahay ka, delivery rider ngayon, pakilala mo. Wala pong nangarap niyan. Walang nangarap na habang buhay rider. So share opportunities, guys. Yung earning bonus na lang yun. Pero we want to change lives. Kailangan makahawak tayo ng buhay na kung saan talagang ma-appreciate nila na, Ryan, sobrang thank you dahil pinakilala mo sa amin to. Alam nyo, I have 160 people behind me already. Pero hanggang ngayon po, they are so grateful. Kasi this is a lifetime business, guys. So let's share opportunity. Number 3, beauty products. Ang dami pong naglabas ng beauty products ngayon. Sobrang dami. You have Rix, Skin Can Tell, Abby Skin, sobrang dami. Okay? Kami po, yung wife ko, nagsimula talaga sa beauty products. Nagbibenta kami. Guys, konting background lang pagdating sa beauty products. Alam niyo po ba, kapag beauty products, ang ginagawa po nila, may tinatawag silang city distributor, provincial distributor, reseller, something like that. So the more na tumataas yung degree mo, kailangan bumili ka ng mas maraming package. So kunwari, para maging provincial or district distributor ka, you have to buy at least 150,000 na beauty products. Tapos ibibenta mo yun, pwede mo siyang ibenta ng SRP or ibenta mo siya sa mga city distributor naman. So mas mababa. Kapag sa city distributor ka po nagbebenta, mas konti po yung income mo, pero maramihan. Okay? So guys, wake up! Meron po tayong beauty and health product. Ano ba kayo? Diba? Ang beauty product natin, buy one, take one, 70% off pa. Tapos, meron ka pang matching bonus, meron ka pang leadership bonus, meron ka pang direct referral bonus. Guys, pakilala nyo. Pakilala nyo yung negosyo natin, guys. Hindi po ko kahit ikumpara na nila yung negosyo na meron sila. Yes, effective daw. Bakit? Na-try na ba nila ang OmniFit natin? Ang OmniWhite natin? Hindi pa nila na-try. And even though, way back, hindi pa rin nila na-try yung product na yun. Trinay lang nila, tapos kumita, sumikat, nag-city distributor sila, labas sila ng pera, pero walang referral bonus yun. Diba? So pakilala natin, guys, this is a lifetime opportunity. Alam niyo yung wife ko po, nag-skin can tell siya eh. So parang hindi na siya naging active dahil syempre we have JC already. So ang sabi sa kanya, ma'am, hindi ka na pwedeng reseller kasi hindi ka na kumukuha. So technically, guys, it's not lifetime. Tama? Hindi siya lifetime. Guys, pakilala niyo na. Ang dami yung kapitbahay dyan, definitely may beauty products yan. Kaysa ikaw pa ang bumibili, sila ang bentahan mo.
Pakilala nyo guys, you have to be your product. Ikaw mismo ang gumagamit ng produkto mo para eventually makilala nila. Share opportunities po sa mga beauty products. 4, transportation groups. Guys, karamihan po ngayon na mga nasa probinsya, Cabanatuan, Batangas, Isabela, Pampanga. Guys, ngayon kasi may lumala. Wala naman siguro taga-LTO dito, no? Wala naman po taga-LTO. So ganito po, may mga lumalaban na po ngayon na private vehicle sila. Tapos may FB group sila na doon ka magbubook na, going to Batangas po ako. Tapos may mga kotse doon na private vehicle na, sige po ma'am, pasabay po, sasabay ka namin, 800, parang gano'n, depende. So may gano'n ng existing na transportation group. So anong objective nila guys? Okay? Ang gusto nila, kumita. Tama? Ang gusto nila, kumita. Okay? So ngayon, kapag ang number 1 objective na sa mindset nila is kumita, guys, we have to give them opportunity. Kasi yung transportation group, paano kapag wala na? Paano kapag may bus na? Tingin nyo, arkila pa sila. Paano pag nahuli ng LTO? Tingin mo, mura yung fine ng LTO. 100,000 po yun. So, hindi siya stable. Diba? Pakilala mo, sir, dito po, nasa bahay ka lang, meron kaming tok-tok delivery service. Si mami po ba, nasa bahay lang rin? Pwede niya pong i-handle yung lahat ng negosyo kasi all-in-one na po siya. 11-in-1 franchise. Diba? Pakilala nyo dahil yung mga tao na yan, andun na yung mindset na, oops, kailangan kong kumita. Kasi yan po ang pinakamahirap na makukuha natin sa tao. Yung iba po kasi ang yayabang, hindi ko naman kailangan kumita, no? Kasi sustentado ako, kasi ang dami kong pera. Pero itong mga tao na to, na makikita natin sa iba't ibang FB groups, guys, ando na yan. Tamang opportunity na lang. At baka, ikaw yung angel na magbibigay sa kanya ng napakaraming blessings. Guys, treat yourself as a blessing, di ba? So we share blessings. Pakita natin na meron pa more than what they are doing right now. Meron pa na mas magandang opportunity. At ano yun? Ito yun, JC, di ba? So next po, OFW group. Guys, I know marami po dito nasa ibang bansa. And I know you are very familiar with this OFW group. Yung per area po, nasa Kuwait, Taiwan, meron po silang community ng mga OFW guys. And I'm telling you, hindi po sila nangarap na habang buhay maging OFW. Never. Wala pong gumawa niyan guys. Wala pong nangarap. So right now, we are already in our company guys. Let's share. Let's share opportunity. Huwag ka na mag-back, huwag ka na matakot, huwag ka na mahiya. Yun yung tinuro ni Coach Benji kanina. Bakit? You can be a blessings to others. Di ba? Hindi ka magiging blessing sa iba kung alam mo, pababayaan ka right after nila mag-franchise. Hindi eh. Alam mo, meron tayong araw-araw na training. Alam mo, natuturuan natin sila. Alam mo, nagagabayan natin sila. At alam mo, napipilitin namin hanggang sa kaya namin na pakitain kayo araw-araw. Guys, you can be a blessing to others. So huwag kang mahiya. Baka mamaya ikaw na pala yung pinadala na maging blessing. Tinanggihan mo pa. Di ba? So next, per area or location, guys. Ano tong per area or location? Kada barangay po dito sa Metro Manila, guys, or kahit sa ibang lugar, meron pong pumutok na mga per area, kunwari, Lehitimo, Manresa, yung mga ganyan na FB groups. Bakit po? Kasi nung nag-lockdown po, ang lahat sarado. So bumuo sila ng mga FB groups per area. Baka may nagbebenta ng takoyaki, may mga nagbebenta ng mga kung ano-ano po. So doon na lang sa FB community nila para magkakakapit-bahay sila, iisang barangay sila. So guys, ito po to be honest, ang nangyari po sa akin dyan, meron kami sarili namin. So may lagi ako nakikita everyday, bumibili siya ng merienda doon. Para siyang housewife po. So araw-araw nagpo-post siya na looking for merienda, something like that. Just one day, minessage ko siya. Bakit? Kasi ito po si Mamshi, gusto niya nasa bahay lang. Tama, okay po yun. Pero ang negosyo natin nasa bahay lang. Di ba? Guys, wake up! Ang negosyo natin nasa bahay lang. So kung si Mamshi gusto niya nasa bahay lang siya, okay yun. Pero tingin mo ayaw niyang kumita? Gusto niya, guys. Gusto niya. Kaya nga po siya nag-franchise eh. Kasi gusto niyang kumita ng nasa bahay lang. Okay? Next. 2 different places. Okay? Ano po yung mga different places? Number 1, leisure. Grabe naman, Ryan. Kahit nagbabakasyon ka na, tapos gusto mo, meron ka pa rin mapapayin. Yes. Bakit? Ang negosyo po natin, portable. Kahit nasan ka, dala-dala mo yung negosyo mo. Ngayon, nagsubik po kami. Tapos sabi niyo sa akin, bakit? Sa Maynila lang ata yung tok-tok, hindi po. Nationwide na po ang tok-tok delivery service. So guys, can you see the opportunity?
Di ba? Nakipagkwentuhan lang ako, konting inom lang po, tapos nakausap ko yung manager sa isang leisure park. Sa isang leisure na pinunta namin. Tapos sabi niya sa akin, oh sir, kamusta? Ganyan. Sila pa yung very approachable. Tapos nung tinanong niya ako, sir, ano bang negosyo mo? Ganyan. Sabi ko, swerte niya dahil kahit pandemic, palakas ng palakas yung negosyo namin. So na-curious siya. Di ba? So let's share opportunity. Kahit nasan ka, portable Hindi mo pwedeng sabihin na ang negosyo ko nasa Maynila lang. Ngayon nasa Cebu ko. Nagbabakasyon ako. So hindi pwede sa mga tao dito yon. No guys, pwede. Kasi po, nationwide tayo. So next, restaurants. Grabe Ryan, habang kumakain ka, napapranchise mo sila. I'm telling you, yes po. Okay? Pagkakain ko po, nagkamali po kasi ng order si manager. So binalik namin. So yung manager po, sobrang niya, dahil syempre, nagkamali sila, as much as possible, hindi kami magkaroon ng violent reaction. So lapit siya, konting kwento. Akala niya, bibenta yung kwento niya. Ngayon, ako pa po nakabenta. Kasi yung restaurant pala nila, parang half na lang yung kita nila. Half na lang yung income nila. So ngayon, siya pa yung nagkagusto dun sa franchise. So siya pa ngayon yung nag-franchise. Di ba? So what I'm trying to say here, guys, everywhere, kahit nasan ka, there's a potential to actually share the blessings. Kasi malay mo, guys, everything happening right now in your life, may purpose po yan. Merong, kaya nakasalubong mo yung tao, kaya andito yung tao, kaya mo nakasalubong yan, guys. Lahat yan orchestrated. Lahat po yan alam ng Diyos. It's just that sometimes, yung purpose natin, kaya nga yung sinasabi ni Coach Benji, know your purpose, live by purpose. Alamin mo, maybe the purpose is for you to be a blessing to different people. Bakit? Kahit hindi mo kabisado, guys. Yes, hindi. Sir Ryan, hindi ko pa kabisado Hindi ko pa alam, hindi pa ako expert. Yes, that's okay. Pero we have a lifetime business and we have everyday training. Guys, even Noah is not an expert. Pero nakagawa siya ng barko na hindi kayang palubugin. At ang gumawa po ng Titanic, guys, is lahat expert. Lahat magagaling. And they claim na hindi kayang palubugin ng Diyos. Mga expert yun, Guys, stop comparing yourself. Yan po yung sinasabi ni Coach. You have to believe. You just have to believe. Diba? Yes, pwede. Basta gustuhin mo. Diba? So yan, nasa gym din ako. Pati yung nag-gym doon, napafranchise natin. We're sharing opportunities, guys. Karinderya and car wash. Guys, meron niya nangyari sa akin. Bumili lang ako ng takoyaki para sa anak ko. Okay? Tapos, kwento-kwento. Tapos sabi ko sa kanya, nag-franchise pala siya ng takoyaki. Kina-franchise pala yun. 22,000 daw. Sabi ko, magkano naman ng income? Sabi ko, kahit papano, no? Ang galing na kahit pandemic, kumikita tayo. Diba? Kasi siya parang vlog siya. Yes, ang laki nga ng kita ko dito. Grabe to. Grabe daw yung takoyaki. So sabi ko, okay pala. Sabi ko, at least kahit pandemic, kumikita tayo. So tuwan-tuwa po yung may-ari ng takoyaki. Ibig sabihin, kumikita ka rin kahit pandemic. Ba't ano bang trabaho mo? Actually, hindi na po ako nagtatrabaho. I fired my boss dahil sa negosyo ko. Ano? Pandemic ngayon, nagtatanggalan sa trabaho. Ikaw, amo mo yung tinanggal mo. So ayun po. So nagulat siya, even though he is so, pwede kong sabihin na nagbablog siya nung una. Pero ngayon, nag-franchise na siya. Diba? So let's see potential po. Car wash, even nasa car wash ka, kaya nga lagi natin sinasabi, let's be productive every day. Every minute, every seconds, guys, kailangan counted. Kailangan binibilang mo sa blessings. Bakit? Nasa car wash ako. Okay? Habang nagpapa-car wash, naantay mo lang yung kotse mo, tama? So konting kwento po, kwentuhan kami ng may-ari. Actually, hindi siya may-ari. So tayo-tayo lang, guys. Sabi niya sa akin, kabit daw siya. So wala naman siya dito, huwag ka na lang maingay. So sabi niya yun, sabi niya ganyan-ganyan, so hindi niya rin daw alam yung stability ng buhay niya, so gusto niya rin may sarili siyang negosyo, yan. So we share opportunity for those people dahil gusto rin nila magnegosyo. Okay? So napafranchise rin po natin sila. So next is misinformed na tao. Ito yung pinaka-favorite ko. Out of 83 na cold market ko, siguro 20 na katao po ang misinformed ko. Ano yan? Dami ng operators wala namang rider, wala namang booking. Yan. Kasi putok na yan. Let's admit, guys, totoo naman lahat to Okay? Pero anong sagot ko sa kanila? Okay, walang booking. Talaga, definitely, dahil 4 months pa lang ang tok-tok, pero hindi totoo walang booking. Interview ka ng mga rider. O rider, interview ako. May deliver. Opo, minimum po 800 po ako a day. Pinakamalaki ko. Yes,
mahina pa po yung 800 a day. Bakit? Ang Lalamove and Grab po, guys, talaga nagto-2,000 a day sila way back. Pero ngayon, hindi na rin sila nakaka-2,000 dahil may tok-tok na. Okay, so walang booking, hindi po totoo yan. Sa totoo lang yung rider ko to share you 800 maximum niya. Yes, mahina pa yun kasi palalakasin pa namin. 4 months pa lang kami. Di ba? Tsaka, alam niyo po ba si Grab, it took him 1 year to actually recognize na meron palang existing na Grab. Tayo, 4 months pa lang, putok-putok na. Negative man o positive, putok na po si Tok-Tok. Okay? Sasabihin sa akin, walang rider. Wala pa pong rider. Bakit? Kasi po, konti pa po. Pasikat pa lang kami. Definitely, lahat po ng Lalamove and Grab rider, lilipat po sa amin yan. Aanhin nila yung Lalamove and Grab kung wala namang delivery, kung wala namang booking. Kasi karamihan ngayon sa Tok-Tok na, bakit pinakamura kami? Di ba? Sa ngayon, oo, pero parating po kami ng palaki. Ryan, ang dami ng operators dyan. Paano naging maraming operators? Sir, ang may-ari po ng company si Jonathan Swain Carlito Makadangdang. Isa po sila sa pinaka-prominenteng tao sa Pilipinas at naglalabas sila ng 100 million para sa mga endorser. Do you really believe hindi na nila pinag-aralan? Matatalinong tao po yan. Baka yung sa inyo, chismis lang. Sa amin po, statistically guys, alam po ng mga may-ari kung gaano karami ang operators to actually conquer the whole operation ng buong Pilipinas. Alam po nila yan, by numbers po yan, hindi po yan by hula. Diba? Baka yung sa'yo, sir, chismis yan. Ay, oo nga no, bagay matatalino yan, kaya nga yumaman yan. Franchise. Diba? Franchise. Huwag tayo maging defensive, guys. Offensive dapat. Diba? Sa mga misinformed na tao na yan. So, next question po. How do we get them? Paano mo ba nakukuha? Well, actually, bigyan ko na kayo ng konting background kung paano sila nakuha. But then again, there's a strategy talaga. So ano yun? Ito yung araw-araw nating pinag-aaralan. Okay, number 1, learn profiling. Kailangan alam mo. Kasi bakit? That's 5,000. Isang direct is 5,000. So 95 directs, guys, kayo na lang po mag-compute. That's actually unbelievable. Kahit ako, ang laki. And we are looking for a new home. Ngayon na, naghahanap na po kami ng bahay. So literally, that's from JC. JC talaga. Dahil wala namang ibang paraan kung ba't kami makakakuha ng bahay ngayon, kundi JC lang. So pagtrabahuhan natin, hindi tayo pwede na konting kibot, konting ayaw mo na. Okay, learn profiling. Number 1, asking variant question. Kailangan alam mo yung current status nila. Empleyado ba yan? Estudyante ba yan? Negosyante ba yan? O OFW or tambay? Okay, pag-aralan mo bakit doon ka papasok ng conversation kasi hindi mo yan kilala eh. Hindi mo yan kilala. Hindi ko rin sila kilala. So, uy, sir, ano po bang trabaho mo ngayon? Ano nga po, ganyan, pero okay lang. Yung iba nga nawalan ng trabaho. Ay, talaga, swerte mo nga po, sir, no? So, magkano po sahod nyo? Kaya lang half day ngayon. Ay, oo nga po. Actually, kaya ako nga po tinanggal yung amo ko. Kasi po, walang stability. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako employed. Pag natanggal ako, saka pa lang ako maghanap ng negosyo, baka hindi ko na kaya. Kasi wala na rin akong income nun. So, ngayon pa lang na may income na po ako, nag-franchise na ako. Pasok, di ba? Pasok, guys. Di ba? You know, let's just be natural. Wala naman tayong tinatago. Wala tayong dinadaya, okay? Yung totoo lang tayo eh. Di ba? Yung totoo lang tayo. So sa estudyante o W, same scenario, kilalanin mo sila para alam mo paano ka papasok. Okay? To learn the right approach. Kailangan, eto importante po, kailangan alam mo guys kung paano ka papasok. Direct approach. Tulad ko, nung nasa restaurant ako, sabi niya sa akin, kami si nga sir, half day na lang ang kita namin dito. Hindi nga namin alam, baka magsara na kami. Okay, diretso mo na. Sir, sa totoo lang sir, I really recommend na mag-franchise ka ng negosyo namin kasi lifetime to. Diretso mo na, lahat ng magaganda, may delivery service ka na, may cover mask business, show my king business, may beauty and health product pa po ito, lifetime. Sir, diretso na kita, habang meron pa, mag-franchise ka na. Habang promo pa, mag-franchise ka na. Baka mamaya sir, mapamahal ka pa. Diretso mo na. Kasi alam mo, hirap na sila. Alam mo na kailangan na nila ng opportunity. Kailangan na nila ng tulong. Okay? Next. Yan, sharing strategy. Ito yung ginawa ko po dun sa takoyaki. By the way, aside from takoyaki, may nabilan pa po ako, Hong Kong noodles naman. Hong Kong noodles, sa bahay lang rin. Yun yung sinasabi ko po sa inyo na per area na FB group. So, naghanap akong merienda, punta na naman ako doon, Hong Kong noodles. Alam nyo, grabe, na-share ko rin yung opportunity ko. Tapos nag-franchise po sila. Silang magkapit-bahay pa po Nakwento niya rin sa kapit-bahay niya, nag-franchise din.
So talagang let's share opportunity. Yung sharing strategy, yan po yung, hindi, sa totoo lang, ang lakas po ng negosyo ko ngayon. Huwag mong sabayan, guys. Huwag mong sasabayan. Okay, ang gawin mo, sharing strategy ka. Sabi ko, buti nga po, ang galing, sobrang blessed nyo po na kahit pandemic, kumikita po kayo. Ganun din po kasi yung nangyari sa amin eh. So alam ko po na sobrang blessed natin ka. Yung to survive na nga lang po, blessing na. Tapos 240,000 for March ka pa na income. Sobrang dami pong blessing. Di sila, uy, paano yan? Parang 240, grabe ka naman. Paano ba yung negosyo mo? Ano ba yung negosyo mo? Balentong sila, guys. Balentong. Yung kaninang nakapamewang, na nakataas ang noo, bumalentong. Sabi niya, uy bro, ano ba yung negosyo mo? Pandemic ngayon, sobrang lakas naman yan. Yan. So let's share opportunities. Pero wag mo siyang sasabayan. Kasi may mga kanya-kanya tayong ego, guys. So yung mga tao na yan, maaaring mataas pa yung ego nila. Diba? So let them know lang your business. Okay, next. Set the appointment. Kailangan, ako po ang ginagawa ko, guys, ha. Diretsuhan na. Kinausap ko, share ko na. That's why you have to be master of your own business. Kilalanin mo, bigay mo na agad. Ngayon, kung hindi nyo pa kaya, get the schedule. Pwede ka po mamaya, may webinar tayo everyday. May webinar po. Okay? Watch the video together. Pakita mo yung video ni Katniel. Okay na yun sa TokTok. Right after niya mapanood yun, syempre, ask for question after the video. Nakita mo, sir? Ang ganda po, no? So, sa tingin mo, sir, nga, applicable ba to? Kasi kita mo naman, papadownload mo lang lahat ng bumibili sa takoyaki mo. Actually, ginawa niya yun. Sa takoyaki niya, naglili siya ng tarpaulin. Lahat ng bumibili, nilalagyan niya ng isang libreng takoyaki. 4 lang yun. Ginagawa niya 5. Basta i-download lang yung TokTok app. Di ba? So, that's a great opportunity po. Di ba? Pakilala mo. Next, invite a trusted team leader. Guys, that's why we call each other a family. Bakit? Kasi hindi lang namin gustong kumita. Gusto namin kayong tulungan every day. Okay? Gustong-gusto namin yon. Okay? Kaya gamitin mo kami. Gamitin nyo kami. We are more than happy to actually help you to close your deal. Kaya andito po kami. Okay? Learn the ABC rule. Alam na po natin yan. You are advisor, coaches, team leader, owners, videos, and bridge. And that's you, yung bridge. So letter C is client. So i-bridge nyo po kami, tutulungan namin kayong i-close yan. Okay. 5, be familiar with the don'ts. Kasama rin to. Kailangan talaga araw-araw alam mo kung ano yung mga hindi mo dapat ginagawa. Number 1, don't just send the videos on your messenger list. Bakit? Guys, mabablock ka lang sa messenger pero walang manunood ng video mo. So wag mo pong gagawin yan. Okay? Do not invite inside your friends or family's GCs. Ganyan po ginagawa namin. Sa amin po ang ginagawa namin, isa-isa. Kunwari, uy, Ryan, patulungan naman ako mag-explain. Okay, gawa ka pong GC. Ikaw, ako, tapos yung kausap mo. Discussion. Ryan, meron pang isa. Add ko na lang siya sa GC natin. No. Wag. Gawa ka ng bagong GC ulit. Okay? Explain ulit natin. Walang problema. Dahil the more na inuulit ko siya, mas maiintindihan mo rin as the bridge. Lalo mo siyang makakabisado rin every day. Okay? So using the appropriate words, alam na din natin, dapat ito ang kabisado nyo. Guys, recruit, never. We are partners, which is true, guys. Hindi natin tinadaya to. Ang recruit po, once magbayad yan, tapos na. Hindi tayo ganun. We are partners. After nyo magbayad, doon ko pa lang namin kayo ginagabayan. Doon pa lang namin kayo tinutulungan. Doon pa lang namin kayo tinuturuan. Hindi tayo nagsisinungaling sa part na to. Okay? Seminar. Okay, let's use franchise orientation. Which is true. Franchise orientation naman talaga yung ginagawa natin. And networking. Never ever. Dahil hindi po tayo networking. Okay? We are online franchising. Iba na po ang mga networking dati. Okay? Tayo po, networker. Okay? Sila po dati, yung mga networker, is yung invite lang ng invite. Sa online franchising po, bukod sa negosyo na pinasok natin, na meron tayong binary, meron din tayong referral bonus, sa online franchising natin, talaga namang online yung mga na-franchise nyo. May mga shop links talaga tayo. May tok-tok delivery talaga tayo na online. So hindi rin tayo nagsisinungaling, guys. Kaya lang minsan kasi, ikaw mismo nalilito. Okay? So wag kang malito, guys. Hindi tayo networking. May nagsabi nga sa akin, baka may networking part yan. Sabi ko, ano po, gusto mo po ba yung networking? Sabi niya, ayoko. Ako rin eh. Kaya nga po nag-negosyo kami. Kasi ayoko ng networking. Gusto ko po negosyo. Di ba? So ganun din yung papaliwanag nyo, guys. Hindi tayo networking. Natatawa na lang ako pag may nagsasabi networking. Sabi ko, delivery service networking. Sila Move and Grab pala networking.
Di ba? So, yun po yung number one na binabato ko sa kanila. So, don't avoid asking question answerable by yes or no. Guys, ito in closing a deal, ito po yung number one na totoo. Dapat hindi ka titigil. Kunwari, si prospect mo is gusto na. Kaya lang, nagtanong ka, gusto mo na po? No, gumanon siya. Tapos ikaw, bakit inano mo naman, Coach TL, ayaw eh. Sabi, no eh. Guys, do you really believe that's worth 5,000 pesos? Sige nga, bilangin niyo ulit yung trabaho niyo ngayon. Bilangin natin guys, balik tayo. Sa 8 hours ko, tapos 700, 800 a day, ano nga ba yung mga ginagawa ko? Nag-ano ako, buong araw na sa computer, buong araw ako umiikot, buong araw ko ginagawa yon. So, ganun pala yung ginagawa mo just to earn 800 pesos. Okay? So, paano ka naman kikita ng 5,000, at least 5,000 a day? Paano? Guys, dapat abante. Walang yes or no. Dire-diretso. Diba? Basahin mo yung chat mo. Nag-no lang sa'yo, ayaw mo na. Guys, hataw. Bakit? Aside from sharing opportunities, yes, that's number one. We want him to know na kung ano yung negosyo natin. Guys, alam nyo, konting analogy lang. Paano ba natin tinatrato yung isang bulag na tao? Paano natin sila ginagabayan? Di ba? Even though bulag sila, minsan may mga pride pa yan na, wag mo akong tulungan, kaya ko ito. Wag mo akong tulungan. Kasi may pride sila na parang ayaw nilang nagmumukhang kawawa. May mga ganun, guys. Pero dahil alam nating bulag sila, di ba kahit paano, kinukulit natin, sinasabayan natin, di ba? Sinasamahan natin yung paglalakad. Kasi once na madapa sila, itatayo natin sila. Guys, ganun din kapag tayo sa negosyo. Bakit? Treat everyone as a blind people. Bakit? Bulag sila sa isang negosyo na hindi nila alam. Tama? Hindi nila alam to. Hindi nila naiintindihan kung ano yung nawawalang opportunity sa kanila. So guys, avoid asking question answerable by yes or no. Ikaw dapat, if you're heart full of helping, guys, kailangan dire-diretso, kailangan mapakita mo sa kanya na you are missing something. Ipakita mo sa kanya kung gaano kaganda yung negosyo. Okay? Next, do not ask question in front of your prospect during meeting. Wag na wag. Nagmumukha po tayong katawa-tawa. If you have concern, diretso ka sa TL mo. Wag na po mismo doon sa kausap mo pa yung binibridge mo, di ba? So wag na wag, guys. Okay, what if my prospect is now ready to sign up? Okay. So alam na po natin yan. Never encourage delay, guys. Ito sinasabi ko sa kanila. Sir, hanggang Monday pa naman ang promo. Yes, opo, hanggang Monday. Pero everyday po, may nagda-download ng TokTok na app. So eventually, baka ikaw, mawalan ka na. Diba? Sir, baka magising ka na lang one day, lahat ng nakapaligid sa'yo, ultimo katabi mo sa kama, may TokTok app na po. Sir, lifetime yan, hindi mo na kayang palitan yan. So I never encourage delay. Every day may nagda-download. Sana ikaw yung kumikita every time na nagpapadeliver sila, 3% lifetime, hindi pa sa'yo napunta kasi na-delay ka. Okay? I really hope you are learning. So ganun siya, dapat diretso mo. Pag mo nang ipatumpik-tumpik. Kasi totoo naman, may mawawala sa kanya. Sabi ko nga sa inyo guys, wala tayong itinatago. Wala tayong, kumaga, dagdag, bawas kwento. Wala. Totoo yun. Everyday may nag-download ng apps. Baka mamaya, pag gising niya, yung mga kaibigan niya, nag-download na, sayang. Okay? So close the deal on that day. Dire-diretso na. As for mode of payments, yan, online banking, credit, GCash, money transfer, and cash. Yan. So what if, tell them to send your following yan. Proof of payment, valid ID, complete name, complete address, email address, contact number, alam na po natin yan. So this is not a get rich quick, but a get rich sure business because of the existing and proven system of our Team Eralista. Guys, January 2 lang po ako nag-start. So kung merong unang-una makakapagsabi nito, ako po yun. Kasi nakikinig lang ako dati. Hindi ko rin, first time ko rin po sa ganitong negosyo. Di ba? So kung kaya ko, na itinuro ko na sa inyo lahat, patay kung paano ko sabihin, paano ko na-close, saan ko nakita, sinabi ko na lahat. Bakit? Ito po, ganito kami pinalaki ng Team Eralista. And definitely, dahil ganito yung ginagawa ko, paglaki ng mga sub-team nyo, ganito rin yung ipapamana nyo. Hindi nyo sila titipirin sa kaya mong ibigay na lesson sa kanila. Hindi ko kayo tinitipid. Hindi tayo tinitipid ni coach. Diba? Hindi tayo tinitipid ng mga TL natin. Kasi yan talaga, we call our new group as a family. So when you say na family mo yan family mo yan. Diba? Pag yan yumaman, yan kumita, kasama ka dyan. Tama? Pride mo yan Kaya nga, diba, pag may naka 1 million, ilan tayo nag-share? Bakit? Proud tayo. Diba?
Iba yung traditional family na kapag naka 1M ka, baka i-unfriend ka pa. Di ba? Di ba yung isisim ka lang, hindi ka nila like, di ba? So guys, dire-diretso lang. Just copy and follow. Let's earn your million here in JC. Guys, ito yung totoo na pinakamaganda. I want you to have some ballpen. Ito na po yung best moves. Ito lang yung araw-araw kong dala. Okay? Start the day right, finish late. Ano yan guys? Sulat kayo. Sulat kayo dyan. Start the day right. Ano yung right? Kapag mali ka nagsimula, huwag ka na po magnegosyo. Okay? Dapat gumigising ka guys. Punong-puno ng pasasalamat yung puso mo. Pagising mo pa lang, Lord, thank you po. Thank you po. This is another wonderful day. Mapupuno kami ng opportunity ngayon. Lahat ng tao sa bahay mo, good morning everyone. Sa GC nga natin, nag-good morning tayo every day. Diba? Bakit sa pamilya natin hindi mo nagagawa? Guys, simulan mo muna pagising mo. Pagising mo, hi, good morning everyone. Diba? Kasi we greet good morning dito nga po sa Zoom meeting natin. So gawin mo rin to sa family mo. Di ba? Magsimula ka ng maganda. Hindi yung pagising mo, ano ba yan? Walang almusal. Magtatrabaho na ako, magne-negosyo na ako. Wala pa akong kakainin. Ako pinakamalaking income dito Tapos wala man lang akong kakainin. Guys, mali yun. Mali. I'm telling you, mali po yun. So dapat magsimula yung yung masarap na pakiramdam pagising mo. And finish late. Bakit kailangan late tayo matatapos? Kasi po, yung hard work is beyond 8 hours. Sabi ko po sa inyo, may trabaho rin ako dati. Okay? So, 8 hours sa trabaho, tapos 10 hours sa negosyo. Bakit? Sa trabaho ko nga, 8 hours ako nagtatrabaho, may-ari yung yumayaman. Dito pa, sarili kong negosyo, na ang yayaman ako mismo, tapos 8 hours lang rin, 10 hours. 10 hours binibigay ko. Yes, totoo po yun, hindi ko binabrag. Kasi, January 15 po ako nag-resign. January 15 ako nag-resign. So, meron na akong January 2 hanggang 15 na pinagsasabay ko yung trabaho ko. Bawal umabsent, bawal malate. Kung totoo po yun. Kaya hindi ako ma-absent, hindi ako nalilate. Pero pag uwi ko naman, hindi rin ako nalilate, hindi rin ako ma-absent sa trabaho ko, sa negosyo. Okay? Kasi that's commitment. Gusto mong yumaman, well, trabahuin mo. Sabi nga ni Coach ng paulit-ulit, sabi ni Coach sa inyo, paulit-ulit sa atin, tingin nyo madaling yumaman? Mahirap. Mahirap. Kahit kami nahirapan kami, pero worth it. Di ba? Mahirap rin naman magtrabaho pero worth it. Di ba? Pag hindi ka na nabigyan ng 13-month pay, galit ka. Di ba? Wala kang control. Pag sinabi na wala tayong pasok ngayon, wala kang magawa. Di ba? Sa atin meron. Hataw, dire-diretso, work more than 8 hours. Yan ang sikreto talaga. Okay? 3, talk to the right people who are assets and not liabilities. Iwas ka muna. Baka naman andyan pa rin si tropa na chismis ang dala. Tapos pagkwento sa'yo, galit ka pa. Sabi mo, nga sobra naman pala yung ginawa ni no? Guys, iwas ka muna dyan. Baka hindi mo pa po alam, negosyante ka na. Baka hindi mo pa po alam, iba ka na. Bakit? Dati hindi ka naman nagne-negosyo, ngayon nagne-negosyo ka na. Dati nga, wala kang vision na kaya mong kitain yung 1 million in 1 year Wala kang vision. Di ba? Kasi kahit anong complete mo sa trabaho mo, hindi tutugma Di ba? Kahit anong complete mo, paano ko makaka 1 million isang taon? Ito yung sahod ko, ito yung gastos ko. Kahit anong patong-patong mo, walang 1 million sa negosyo, sa trabaho mo. Okay? So ngayon, talk to the right people na kasi possible na Kaya na. And ako po ang target ko, mukhang hindi ko kinaya ng April, pero definitely May. Target ko na yung 1 million. So January, February, March, April, May, 5 months po, 1 million. Kaya. Bakit? Araw-araw ko nakikipag-usap kay coach Araw-araw ako pumapasok sa training, tinuturo nila. Ayan, 1 million, 1 million, 1 million, kaya, hataw. Every day. So talk to the right people. Iwas ka muna sa mga liabilities. Yan yung mga chismis, inom, alak, tambay. Alis muna guys. Negosyante na po tayo. Okay? So po, never wait for things to happen. Guys, hindi po ako nag-antay na, hindi, gusto ko muna sa Rikers mag-top 1 direct para mag-top 1 direct din ako. Hindi na ako nag-antay, guys. Dire-diretso lang. Actually, hindi ko pa po alam na may recognition. Ang alam ko lang, gusto ko na makuha yung pangarap ko. Gusto ko na mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Yun yung alam ko. Kaya yun ang ginawa ko agad. Dire-diretso ako agad. Kaya ngayon lang ako nag-compile Sabi ko, ano nga ba ginawa ko? Paano ko siya nagawa? Kasi hindi ko alam Ang alam ko lang, tuloy-tuloy lang ako. Yun lang ang alam mo nung una. Tapos kinumpay ko na lang kasi ang dami na nagtatanong. Uy, Sir Ryan, baka pwede ka naman makapag-share. Di ba? Baka pwede ka naman makapag-share. Paano maging top 1 direct? So kinumpay ko na siya. Ay,
ito pala yung ginawa ko. Ibig sabihin guys, from the first place, hindi ko siya plinano. Dire-diretso lang ako. May training, trabaho ka. Pag kasi ang ganda sa training natin, right after ng training, implementation na. Hindi tulad sa school. Pag-aral mo, saka ka pala mag-a-apply. Pag-apply mo, yung pinag-aralan mo, hindi pa pala effective. Kaya may training ka pa sa trabaho. Di ba? Guys, dito hindi. Pagpasok mo sa Zoom, tuturo na sa amin sa'yo. Paglabas mo, oops, kita na agad, application na agad, hataw na agad. Di ba? Yun ang diretso. Kaya yun yung maganda sa negosyo natin, okay? Number 5, be goal-oriented. Have a written target goal. A day, a week, a month, or a year, guys. Okay, dapat everyday meron kang goal. So, ayan, target ka muna 50 tao isang araw. Ryan, wala nag-reply. O, di gawin mo 55 bukas. Diba, Ryan, wala nag-reply. Gawin mo 60 bukas. Okay? Guys, lahat ng hindi nagre-reply na yan, at least aware na sila. Tanim yan. Tanim lahat yan. Okay, yan ang tatandaan nyo. Alam nyo guys, meron ako napapa-franchise. Siguro mga 1 month. 1 month ko siyang mini-message, lahat SIM. Lahat SIM. Pero araw-araw guys ha. I'm telling you, sinasabing na sa inyo lahat ng ginawa ko. Araw-araw ko siyang mini-message. Good morning, kamusta? Ganyan, puro SIM. Pero in-offer ko na sa kanya yung way back yung tok-tok. Puro SIM. One day, alam nyo ba, biglang nag-message, Ryan, paano nga ulit yung tok-tok? Kaya natawa po. Tapos after niya mag-franchise, pinag-franchise ko agad siya. Saka ako print screen yung mga message ko sa kanya na sinin niya about tok-tok. Tapos just for fun na lang, binalik ko sa kanya, ayan sayang, sana kumita ka na rin. Pero huli na yun, right after niya na mag-franchise, baka magalit eh. But then again, the point is never give up, guys. Okay? Kailangan may goal ka. Kasi lahat ng goal mo na yan, tatandaan mo, lahat ng sacrifices mo, never yan magiging worthless. Okay? Never, ever. Nasa mindset mo lang yan. Akala mo, hindi, wala naman nangyayari. Ryan, wala naman nangyayari. Yun nga yung story ni Coach kanina. Okay? Kailangan tanim ka ng tanim. Eventually, magugulat ka sila mismo mag-message. Uy, Ryan, paano nga ulit yung tok-tok? Uy, Ryan, paano ulit yung JC? Okay? So, tanim lang, guys. Kailangan meron kang goal eh. Di ba? Yun yung mo. Yun yung gawin mo everyday. Hindi ka dapat bumababa doon. Kaya tayo gumagawa ng target goal. Na, hindi, 50 na to, wala naman nangyayari. Kaya mo na nga, 20 na lang ngayon. Hindi ganoon. Hindi po ganoon. Parami everyday. Okay, next. 6. Keep learning and sharpen your saw. Yan po ang pinakamaganda. Totoo po yan. Hindi ka pwedeng hataw ng hataw. Kasi baka mamaya, yung axe mo, mapurol na. Di ba? Yun yung story po na narinig ko lang rin. Sobrang ganda po nun. Yung axe na yun, yung axe na yun, kay Juan daw, tsaka kay Pedro, tapos sabay daw sila nangangahoy. Yes, masyadong na yun sa the best eh. So, everyday daw, si Juan daw, tsaka si Pedro, everyday sila nangangahoy. Pero laging mas marami yung kay Juan. Okay? Kaya nagtaka na si Pedro, Juan, sabay naman tayo nangangahoy. Ang parehas yung build ng katawan natin, pero ba't mas maraming tao yung napuputol mo everyday? Ang sabi ni Juan, Pedro, everyday, bago ako pumunta sa kakahuyan, hinahasa ko pa araw-araw yung axe ko. Okay? So, mas mabilis siyang nakakaputol. So, ganun din tayo, guys. Walang shortcut. Even me, I have a result already. Alam po ni Coach yan. I feel down. Every day, may mga negative po sa akin. Every day, may rejection. Sabi ko na sa inyo, mas marami akong cold market. So, mas nasasaktan po ako dahil mas marami yung nagtiwala na hindi ko kakilala. Mas marami kumpara sa pamilya ko. So, yun yung nakakalungkot. And take note, guys, ang dami kong pamilya na nag-franchise pero hindi sa akin. So nakikita nyo kung gaano kalungkot yon, gaano kahirap na. At the end of the day, ang hirap pala magtiwala sa akin. Pero tinataas ako lagi ni Coach na, Ryan, can you see kung gaano nakarami yung tao sa'yo? Kung sasabihin mo sa akin na mahirap magtiwala sa'yo, lahat ng strikers ngayon nakaasa sa'yo. Lahat ng strikers ngayon, ikaw ang sa'yo sila nakadepend. Kayang-kaya mo silang turuan. Hindi lang nakita siguro ng pamilya mo yung value na meron ka. Okay? So guys, that's the point. That's why we keep on sharpen our saw every day. Kasi minsan babagsak talaga eh. That's human. Okay? That's being a human. Dapat lagi kang bababa. Okay? Lagi kang masasaktan, nahihirapan, yes. Okay? Pero kailangan natin siyang gawin. Kailangan nating magpahasa. Kaya nga nandyan si Coach everyday eh. Diba? To inspire, alam mo kanina nakikinig ako kay Coach, grabe,
Parang ayoko na nga magsalita eh. Sobrang daming learnings. Sobrang dami niyang binigay. Sobrang dami. Okay? So 7, be a master or expert. People only follow those who are knowledgeable in their craft. Yan po yung number 1. Kasi mahirap magsalita kung ikaw mismo hindi sigurado. Kung ikaw mismo hindi mo alam yung negosyo. Eh ang maganda sa atin guys, ano pa bang ayaw nyo? Araw-araw, okay? Araw-araw sa ating itinuturo yung negosyo natin. Araw-araw sa ating pinakikita. Meron tayong lifetime business. Di ba? Pwede natin siyang aralin araw-araw and definitely walang ibang patutunguhan yan kung di maging expert sa negosyo natin. Okay? Yan. So 8, be offensive, not defensive. Play to win, not play to lose. Okay, ganun po yung ginagawa namin. Kaya nga po ang negosyo, ang ano po namin, ang pangalan namin, Strikers. Bakit? Hatawin mo. Di ba? Dire-diretso ka. Offensive ka dapat. Hindi ka depensa. Wala namang tok-tok rider o dami ng operator. Talaga, pinag-aralan to ng negosyo. Pinag-aralan to, matatalino yung may-ari namin. Kaya nga multi-millionaire na yung may-ari namin eh. Kaya nga ang dami naming partners eh. Kaya nga SM nagtiwala sa amin eh. Offensive yun. Huwag kang parang basang sisiw na nakatago na every time na magkakaroon ng negative issue. Oo nga po eh. Hindi ko nga rin alam kung kailan magkakaroon ng stop na yung operator eh. Guys, this is your business. Kapag lumakas na lumakas to, kasama ka. Okay? Kasama ka. So work hard. Ang dami natin, 360 tayo guys. Sana right after this training, lahat tayo humataw. Bakit? Hindi naman para sa akin. Hindi para sa negosyo. Hindi para sa kumpanya guys. Para sa pangarap mo. Diba? So, be offensive. Ano pang hinihintay mo? Yes, Ryan, hindi naman kami magaling magsalita. Oo, si Noah nga eh. Nakagawa ng barko, karpintero lang yun. Hindi kayang palubugin. Diba? Pero ang Titanic, puro expert, katatalinong, gagaling, bakal pa yung ginamit. Lubog ah. Lubog ah. Diba? Wala sa expertise yan, guys. Kailangan ikaw muna maniwala. Sigurado magagawa mo. Wala nga ditong basehan ng professionalism eh. Walang speaker dito, walang magaling dito, may mga tricycle driver dito, may mga estudyante dito. Bakit? Ang daming resulta. Mindset guys, kailangan offensive. 'Di ba? Yung mga bata nga, oh, grabe. 19 years old, 18 years old, humahataw, kaya. Tayo pa. 'Di ba? 9, be sure of your success and never doubt. Okay? Never doubt your action, guys. Bakit? Guys, law of attraction, ha? Law of attraction. Sabi po ni Albert Einstein, okay? Time is just an illusion. Lahat daw ng gusto mong makuha, sabay-sabay mo siya nakukuha. Yun yung totoo. Kaya lang daw nagkakaroon ng time dahil daw sa delay ng belief mo. Di ba? Yung delay ng belief mo na, oops, nakuha ko na siya. Oops, nakuha ko na pala to. Ikaw mismo pala hindi naniniwala. Alam niyo po yung nag-invento ng eroplano, yung brothers po. Galing rin sila sa crazy concept. Isipin nyo ang way of transportation nun, camel, tapos sasabihin mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa pamilya mo, ay gagawa po ako ng transportation na ang gamit is lilipad para mas mabilis yung pagpunta sa isang area. Ano magiging reaction nyo? Way back. Ay, ano ka baliw? Ano ka tanga? Paliliparin mo yung mga kalabaw, yung mga camel? Hindi kaya yan. Mukha kang tanga dyan. Di ba? Ganyan yung makukuha nilang reaction. Pero sila mismo, hindi sila nagduda sa ginagawa nila. Sila mismo, hindi sila nagduda sa kaya nilang gawin. Di ba? Kaya ayan, asa na tayo ngayon? Nandun na tayo sa crazy idea nila dati. Yun na yung gamit natin ngayon. Guys, ganun din sa negosyo natin ngayon. Huwag ka magduda. Di ba? Lahat ng scientist yan ang tinuturo. Punta tayo sa Bible. Jesus Christ itself. Lagi niyang sinasabi kila Juan, Guro, hindi po kami makapagpagaling. Yan ang sinasabi lagi ni Juan. Anong turo ni Jesus Christ? Kaliliit kasi ng inyong pananampalataya. Small faith. Guys, what is faith? Faith is a belief. Diba? So sabi ni Jesus Christ, maniwala ka. Maniwala ka na kaya mo yung pagalingin. Definitely gagaling yan. Diba? Guys, science and Bible, ever since, contradict yan, magkakontra yan. Wala namang Bible eh. Science lahat kayang ipaliwanag. Kaya nga, merong yung evolution ng man. Si Bible naman, walang science. It's all about faith. Pero, pag pinag-usapan na natin, is yung gusto mong makuha, yung gusto mong ma-achieve, yung gusto mo nang ma-acquire, guys, iisa sila ng sinasabi. Iisa sila ng sinasabi. Ano yun? Maniwala ka. Kailangan ikaw mismo nag-uumapaw sa puso mo at
concrete sa isip mo. Di ba? Konkreto. Iba kasi yung maluwag eh. Bakit? Hindi kaya. Oops, oo nga no, babalentong ka na agad. Iba yung concrete. Kahit anong iba to dyan ng demonyo sa pag-iisip mo, lalabas yan. Konkreto yung utak mo eh. Kahit balibalik ta rin nila yung tanong, kahit balibalik tiran nila yung negosyo natin, concrete yan. Hindi na nila mababago yung nasa isip mo na ano yun, dito ka magiging milyonaryo. Di ba? Dito ka yayaman, dito ka magiging successful. Concrete na yan. Okay? Kahit anong mangyari dyan, matibay yan. Okay? So be sure guys, yan yung laging tinuturo ni Coach Benji. Maging sure ka sa success mo. Okay, number 10, double time. Okay? Guys, way back high school, lahat tayo may vision, di ba? Parang gusto ko maging abogado ako, gusto ko malaking bahay, gusto ko Mustang din ako tulad ni Coach. Gusto ko yon. Yes, gusto mo. Ngayon, gaano ka nakalayo sa pangarap mo? Tumanda ka na, high school mo siya pinangarap. Ngayon, asan ka na? Okay, nasan ka na? Gaano ka pa kalayo dun sa gusto mo dati? Nagtrabaho ka naman. Nag-effort ka naman. Ginawa mo naman ang lahat. Pero ba't parang ang layo pa rin? Guys, double time. Double time. Okay? Double time, guys. Trabahuhin natin. Okay? Ako nga nag-resign ako. Yes, I fired my boss. Pero do you really believe mas mababa na sa 10 hours ang trabaho ko? 8 hours yun sa trabaho ko, 10 hours dati sa negosyo ko. Ngayon, full-time, 18 hours. Ngayon, full-time, 18 hours sa negosyo. Di ba? Mas marami pa rin oras. Bakit naghahabol ako Bakit? Gusto ko na agad Di ba? Gusto ko na agad maka 1 million. Di ba? So guys, take this as a challenge. Gawin nyo siya. Kaya ko Kaya nga nung 19, 18, kaya Kaya mo rin. Okay? Renew your commitment. Today is a new day. We become better than yesterday. I don't know your past, pero I have my deepest why also. Meron din akong background. Siguro, out of 365, uncomparable talaga. Hindi nyo kayang ikumpara kung ano yung pinagdaanan. Well, actually, re-reveal ko yun right after my 1 million. Pero yun yung pinakamalaking reason sa akin. Pero but then again, sabi nga ni Coach kanina, don't live sa past mo. Okay, renew your commitment. Gaano mo nga ba kagusto yung makuha mo yung pangarap mo ngayon? Di ba? Yes, failure tayo dati. Oo, nagkamali nga tayo Hindi natin nakuha yung pangarap natin dati. Okay? Ngayon, i-renew natin. Okay, Ryan, sige, sinabi mo, i-renew ko. Gusto ko makuha yung pangarap ko this year. Hataw, di ba? Kung ano man yung ako dati, that's past. Kaya nga hindi ako naging successful dati kasi hindi ako effective dati. Ngayon, magiging effective ako. Bakit? We have the best moves. Meron na kaming best moves. Meron pa kaming mga training everyday. Ang dami pang tinuturo sa akin. So, iba na to. Bago na to. Bagong negosyo, kailangan bagong ikaw. Bakit? Kasi kung yung dating ikaw pa rin, definitely hindi pa rin effective. Kasi ikaw pa rin yun Yung ikaw yung ginagawa mo dati, way back, hindi ka naging successful doon. Ngayon, ito na, nilalatag na namin sa inyo yung pagkain, kakainin nyo na lang, guys. Okay, i-renew na natin. Oops, renew. Hindi na pwede dati. Yung bago na ngayon. So 12, pump up your excitement. People want with the excited people and not with the monotonous people. Guys, can you hear me? Do you really believe hindi ako nauuhaw ngayon? Do you really believe na hindi ako mapapaos right after this? Do you really believe si Coach, araw-araw, di ba? Araw-araw, nagsasalita siya, tingin mo hindi siya napapagod. Pero paano ba siya magsalita? Yun yung kinuha ko Yung excited ka everyday. Everyday, kapag nag-represent ka, kapag may kausap ka, guys, excited ka. Bakit? Guys, it's all your belief. Kung ikaw, naniniwala ka na, nayayaman ka dito, kung ikaw mismo, gusto mo na yumaman dito, dapat excited ka. Bakit? Yayaman ako, pero baka hindi pa this year. Kulang pa yun sa faith. Kasi hindi ka pa pala naniniwala Di ba? Kasi kung naniniwala ka na, dapat excited ka. Kung naniniwala ka, dapat full of power and energy ka. Dapat gigil ka. Di ba? Kasi excited ka. Kunwari, alam mo, bibilan ka na ng nanay mo ng kotse next year. Di ba ngayon pa lang, kinukwento mo na, uy, bibilan na nga ako ng nanay ko ng kotse next year. Grabe nga Every day, na kinukwento mo siya, hindi mo alam, nagbabato na ng signal yan sa law of attraction. Pinag-aralan po ng matitinding scientist yan. Every day na ginagawa mo, every day na nag-iisip ka, nagbabato po yan ng signal. Okay? That's law of attraction every day.
So kapag kinikilig ka everyday, na-excite ka everyday, nagbabato po ng signal yan sa law of attraction. Eventually, yan yung sinasabi ni Albert Einstein na time is just an illusion. Magugulat ka na lang, nasa harapan mo na siya. Magugulat ka na lang, eto na siya. Okay? So hindi mo pwedeng dayain yung sarili mo, guys. Yes, you believe na naniniwala ka na, pero hindi ka excited. Niloloko mo lang sarili mo. Pinipilit mo lang yung sarili mo. Hindi, ito yung turo. Kailangan daw, kunwari, masaya ako. Kunwari daw, naniniwala ako na may pangarap na ako. Guys, okay? Kailangan attitude of gratitude. Ang galing nun. Ang galing ng attitude of gratitude. Tama yun. Dapat excited ka na. Okay? Bakit? Kasi your attitude will actually dictate your altitude. Kung ano po ang attitude mo ngayon, yan ang magdidikta ng latitude mo, ng taas o ng baba mo. So dapat ngayon palang punuin mo na yung attitude mo ng excitement. Okay? Yan yung importante. Hindi mo kasi madadaya eh. Pwede mong sabihin na naniniwala ka pero hindi ka excited, magkaiba yun. Okay? So 13, show confidence. They will sign up if you can make an impact to them. Gaano ka kasigurado? Gaano ka katibay sa pananiniwala mo? Gaano ka confident sa negosyo mo na hindi yan magsasara? Guys, ang yaman ng negosyo natin. Di ba? So, kailangan ikaw, confident ka na itong negosyo na to ang kailangan mo. Itong negosyo na to ang talagang magpapayaman sa inyo. Bakit? Totoo naman eh. Di ba? Wala naman tayong dinadaya. Kahit ako, hindi ako kilala ng mga may-ari na yan. Pero guys, 700,000 in 3 months, this is actually a real business. Totoo siya. Di ba? Kasi medyo yung iba kasi hindi confident. Nga, no, baka ganito yan. Ikaw man, napaisip ka, kaya balik tayo. Concrete, sementohin mo na yan. Patibayin mo na yan. Kahit ano-anong balentong gawin nila dyan, definitely hindi ka mapapaikot yan. Sabi ko nga dun sa manager sa restaurant, yung kinuwento ko kanina, siya yung kwento ng kwento na kunwari, sir, para hindi ako magalit. Pero in the end of the day, concrete yung utak ko, na oops, magbe-business ako dito dahil nagkukwento ka, bam, franchise. 3 franchise pa po ang binili. So can you imagine, di ba? Kapag confident ka, guys, concrete, definitely meron. Di ba? 14, work with your team. This is teamwork. Huwag yung saluhin. Kaya nga tayo meron tayong daily Zoom every day. Kasi para sa atin po. Okay? So, tutulungan namin kayo, gag-guide namin kayo. Definitely po yan. Kaya nga sabi nila, minsan daw ang tao nagiging grateful kapag wala na sa inyo. Alam nyo, magtanong na po kayo sa ibang team. Sa totoo lang. Ang dami pong ibang team, outside Eralista po sorry, pero hindi ako mag-name drop. Ang dami pong ibang team. Pagdating sa talk, sa akin po nagtatanong. Sir, kasi po hindi po kami nag-guide, ganito, ganyan po. I don't want to name drop. Pero guys, kaya ako siya kinukwento lang. Kasi para kayo mismo, maramdaman nyo na grabe pala, Lord, no? Dinala mo ako sa tamang negosyo na, tamang team pa. So dapat mapuno ka ng pasasalamat eh. Kasi baka meron sa inyo dito, hindi man lang mapuno ng grateful yung puso nyo eh. Pangit yun, guys. Okay, so dapat kayo man lang, ngayon pa lang, sa grupo pa lang natin, punong-puno na kayo ng pasasalamat. Kasi totoo naman, ang daming ibang team, nagulat ako. Hindi nila alam kung anong team nila eh. Diba, na-engage nyo? So, walang support na nakukuha. So, kaya ko siya kinukwento para alam nyo na, grabe, sa grupo pa lang, dapat magpasalamat na ako. Okay, 15. Yes, magla-lunch na tayo. Konti na lang, guys, kapit. Evaluate performance and progress daily. Tingnan mo ano bang nagawa mo ngayon. Guys, every day is a lesson. Huwag kang matutulog nang wala kang natutunan sa isang araw o wala kang progress sa isang araw. Okay? Bakit? Kung isang timba po ang karunungan na meron ako ngayon pagdating sa kumpanya at meron kang gapatak ng karunungan araw-araw, definitely mapupuno. Definitely mapupuno. Kaya evaluate your performance daily. Tingnan mo, ano ba yung nagawa ko today? Ano yung hindi ko kayang gawin today? Bukas gagawin ko na yun. Okay? Di ba? So dapat yan, napaka-importante yan. 16, stay on track. Always be positive and never negative. Guys, ito po. Another analogy lang, guys. Sa mga hindi pa nakarinig, dahil na-discuss ko na to. Sino familiar sa control tower? Type mo dyan, control tower. Okay, control tower po. Ito yung parang air traffic sa mga eroplano. Guys, yung mga piloto po natin, alam natin lahat na ang mahal ng tuition yan.
Ang mahal po ng mag-aral ng ganyan. Ang mahal po ng mga trainings niyan. Okay? Ngayon, pag nagka-training na yan, may mga flying hours na yan. So, kahit ilang libong flying hours na sila, guys, wala pong nakakalipad nang hindi connected sa control tower. Kahit anong galing, kahit anong expertise, hindi sila makakalipad nang walang connection sa control tower. Okay? Kasi ito po yung magdidikta sa kanila. May aeroplano dyan, baka mag-crash ka. So, kailangan connected ka dito. Baka bumangga ka, bumagsak ka. Okay? So guys, ganun din tayo. Happy Sunday, everyone. And our control tower is no other than Jesus Christ, guys. Jesus Christ. So stay connected to Jesus Christ. Diba? Kahit anong galing mo, kahit anong ganda ng kumpanya, kahit anong suporta sa'yo ng grupo mo, definitely it's all about having faith with our Savior Jesus Christ. Guys, siya pa rin yun. Siya pa rin yung magdidikta na, Ryan, lipad. Ryan, umangat ka na. Diba? Ryan, ihataw mo na. Ako magsasabi sa'yo, Ryan, lumipad ka na. I'm with you. Diba? So stay connected every day. Diba? Stay connected. Guys, siya yun. Siya pa rin yun. At kapag siya ang kasama natin, definitely, we are positive and never negative. Never ever. Pag siya ang kasama mo, laging ganon, guys. Laging ganon. Lagi kang masaya, lagi kang positive, kahit nahihirapan ka na, masaya ka pa rin. Okay? So stay on track. Okay? And of course, lastly, trust God. Okay? Trust God po tayo. Bakit, guys? Another short story. This is Sunday, okay? So let's maximize our faith. Guys, remember si Moises, nung sinagip niya po yung mga kababayan niya sa Egypt, okay? Ang dami nilang miracle kasi ayaw silang pakawalan ng hari ng Egypt. Hindi, alipin ko yung mga yan. So sabi ni Moises, ang gusto ng Diyos, pakawalan mo kami. Kung hindi, maraming masamang mangyayari. Ang daming masamang nangyari. Hanggang sa namatay pa nga po yung anak ng hari, di ba? So sabi niya, sige, umalis na kayo. Lisanin niyo na yung bayan ko. Di ba? So umalis na sila. Ang mga tao po, ang saya. Sabi ng mga tao, Moises, salamat sa Diyos. Moises, salamat sa Diyos. Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa. So hanggang sa naglakbay na po sila. Tapos eventually, nandun sila sa Red Sea. Corner na corner. Nasa Red Sea sila. Tapos yung Egypt po, mga Egyptian, hinahabol sila. Hinahabol sila kasi papatayin na sila. Anong sabi ng mga tao kay Moises? Moises, buti pa dati, nung nandun kami, kahit nahihirapan kami, buhay kami. Sabi ng mga tao kay Moises, Moises, kahit malupit sila, hindi nila kami pinapatay, parang pinatay mo kami, Moises. Sinayang mo lang. Nawala agad, guys, nawala agad. Okay, ganun din sa negosyo natin. Sa una, ang saya nyo dahil nagnegosyo na tayo, tapos minsan, guys, akala natin dead end na. Akala natin dulo na. And eventually, anong ginawa ni Moises? Hinati niya yung dagat. Di ba? Hinati niya yung dagat para makatakbo yung mga tao, guys. Guys, ano yung catch? Yung Diyos na nagdala sa'yo dito, siya rin na magpapakita sa'yo at gagawa ng paraan paano ka magiging successful dito. Amen? Amen, guys. Yun yung totoo doon. Bakit? Kasi lahat tayo, we pray for this. Kasi ang pandemic ngayon, ang hirap maglabas ng pera. Definitely, pinagdasal mo yan. So we can say na, God, thank you for this opportunity. Yes, mahirap. Hindi naman tayo madadalian. Wala namang sinabi, madadalian ka. Mahihirapan tayo. But then again, you never ever stop trusting God. Dahil alam niya yung ginagawa niya. Alam niyo, guys, may another analogy, sabi sa akin. Kaya daw minsan, wala pa tayo sa tuktok. Hindi pa tayo nilalagay sa tuktok. Kasi alam ng Diyos na hindi pa matibay yung tuhod natin, pwede pa rin tayong madulas. Di ba? Kailangan pa nating patibayin ang tuhod natin. Bakit? Kasi kapag nasa tuktok ka na, kahit anong yanig, kahit anong shake sa'yo, hindi ka tutumba. Okay? Kaya guys, be patient and we always trust God. Kasi yun naman talaga ang kailangan natin. Okay? Siya pa rin. Okay? We never stop. Minsan, akala natin dead end na. No. Impossible nga eh. Kumbaga, nahati niya yung dagat eh. Sa akin din, gano'n. Sabi ko, Lord, nag-resign ako, tapos yung mga kamag-anak ko, ayaw naman mag-franchise. Tapos SK ako dati, wala namang gusto mag-franchise na kakilala kong SK. Akala ko dead end na. Pero anong ginawa? Very impossible, guys. Cold market, hindi mo kakilala, bumili ka lang ng takoyaki, kumain ka lang sa restaurant, nag-swimming lang kayo mag-asawa, nag-franchise.
Guys, impossible, di ba? Tama? Guys, impossible. Pero that's what I'm trying to say. Impossible things will happen when you actually believe and trust God. Impossible. Hindi nyo kayang ipaliwanag kung ano yung mangyayari sa atin. Okay? So guys, thank you so much. I really hope. So the distance between your dreams and reality is called action. Okay? Lahat po na naghihiwalay sa pangarap mo at sa kung ano ka ngayon is action. Okay? So kung lalagyan natin ng action yan, guys, eventually, maano yan? Makukuha natin. Bakit? Ngayon, Ryan, paano naman yan? Guys, parang pagdadrive ng kotse yan. Sino marunong mag-drive ng kotse dito? Guys, pag nag-drive ka ng kotse sa highway, sa kunwari NLEX, tapos gabi, madilim yan, guys. Madilim yung daanan. Madilim po yung daanan. Pero, dire-diretso ka lang. Hindi mo nga alam kung may bangin dyan eh. Pero dire-diretso ka lang. Bakit? Alam mo kung saan ka papunta. Alam mo yung pupuntahan mo. Tama? And eventually, as you go, saka palang nag-a-unfold yung daan. Saka mo palang nakikita yung dadaanan mo. Doon mo palang malalaman kung paliko ka, pakanan ka, o ihimpo ka, o babagal ka, or bibilis ka. Doon mo palang malalaman. Pero nagda-drive ka dire-diretso. Ganun din sa negosyo natin, guys. Dire-diretso lang. Eventually, saka mo malalaman, oops, liliko ako. Uy, mag-ano pala ako. Uy, dire-diretso, bilisan mo na, Ryan. Uy, ano pala, paliko pala to, may ilaw pala dito. Basta ang alam mo yung pupunta mo. Ano yung pupunta natin? Millions. Yun ang pupunta natin. Di ba? Pero dire-diretso ka lang. Ngayon, kung paano, wala. Let it be. Trust God. Tingnan mo na lang. Usang mag-a-unfold. Parang pagdadrive. Di ba? Papunta kang Ilocos, dire-diretso lang. Alam mo, saan ka papunta eh? Ayun, nakalagay, going to Ilocos. So, dire-diretso ka lang doon. So, hindi mo alam yung daan. Kung may lubak, may sira, may hams, di ba? Hindi mo alam yun. Pero as you go, doon mo makikita yun. Pero you will never stop. Kahit nga maplatan ka pa eh. Kahit maplatan ka, magpapalit ka lang ng tires. Pero dire-diretso ka pa rin. So, ganun din sa buhay, guys. Dire-diretso lang. Okay? Dire-diretso lang. And eventually, makusang mag-unfold lahat ng circumstances, lahat ng kailangan natin. So, summary, guys. Para po sa akin, ito yung summary. Remove your pride. Sabihin mo dyan, remove your pride. Remove your pride, guys. Bakit? Pride is the source of all evil. Lahat po ng pride galing sa demonyo. Kaya po may devil, kaya po si Satanas naging demonyo dahil po sa pride. Hindi niya matanggap na mas makapangyarihan sa kanya si Jesus Christ. So guys, remove your pride. Pride will actually let you stop. Kasi alam mo kung bakit? Si demon, guys, I'm telling you, si Satan po, ayaw niya na maging successful ka. Ayaw niya na maging mayaman ka, maging masaya ka, maging masaya yung family mo. Ayaw niya yan. Kaya ang gusto niya, Ryan, mag-pride ka na lang, at least hindi ka napapahiya, mag-pride ka na lang. Di ba? So yun yung gusto niya. So ngayon, ayoko nga yan. Ayoko ng pride, hindi ako magiging successful yan. Di ba? Kasi I have faith eh. I know God is with me. Di ba? So, apart from God, wala tayong magagawa. So dapat sa Kanya ka lang. Sa Kanya ka lang. Okay? Bagong negosyo to. It requires a new you. Bagong ikaw dapat. Kasi kung ano ka dati, I'm telling you, ikaw na lang magsabi sa sarili mo. Pero ako, kung ano ako dati, yes, marunong, magaling, kaya, pero hindi effective. Hindi effective. That's why, bagong negosyo to, inadapt ko yung lahat ng learnings na meron dito. And praise God, effective na yung bagong ako ngayon. Effective na yung bagong ako para sa bagong negosyo ko. Okay? So this is a new business, guys. Thank you so much. God bless and let's multiply. I want to end up with a prayer, guys. Let's bow down our heads, guys. Okay? Wait. Yan, wait.